Ayon sa ulat ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, isa sa bawat 4 na batang Pilipino na may edad 5 taon pababa ang bansot. Critical ito dahil ang stunting o pagkabansot ay nagdudulot ng permanenteng pinsala na hindi na kailanman mababawi pa. Sa unang 1,000 araw ng buhay, mula sa sinapupunan hanggang mag-3 taon, nabubuo ang utak at kalusugan ng sanggol. Sa hirap ng buhay ngayon, alam kong ang unang layunin ng maraming pamilya ay maihain lang upang mapawi ang gutom. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagkaing nagpapabusog lang sa pagkaing nagbibigay buhay. Sa ating mga minamahal na magulang, hindi kailangang mamahalin ang pagkaing may tunay na sustansya. Maghain ng kanin, kamote o saging para sa lakas. Magbigay ng itlog, isda o munggo para sa paglaki at laman. Ihalo ang malunggay, kalabasa o kangkong para sa proteksyon sa sakit. Kung ang bata ay bansot na pagpasok sa kindergarten, mahihirapan na siyang magbasa, magbilang at umunawa ng leksyon. Dito nagmumula ang ating krisis sa edukasyon. Ang laban sa stunting at malnutrisyon ay hindi lamang para sa mga magulang. Para sa ating mga lokal na pinuno sa syudad, munisipyo o barangay, pondohan natin ang nutrisyon, palakasin natin ang ating barangay health workers at nutrition scholars. At tiyakin ang supply ng sariwang pagkain at malinis na tubig sa komunidad. Para sa ating mga food producers at manufacturers, gawing abot kaya ang masustansyang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang wastong nutrisyon ay hindi lang usapin ng kalusugan. Ito ay usapin ng karangalan at kinabukasan ng ating bansa. Itaguyod natin ito, hindi lang ngayong buwan ng nutrisyon, kundi sa bawat araw ng taon para sa malusog, matalino, at matatag na pamilyang Pilipino.